Mukhang hindi walang batayan ang mga iniisip ni Chi Hongdan. Si Tu Shanlan ay isang dual soul entity kung saan ang pangunahing nilalang ay ang babaeng Demon Lord na si Tu Shanlan, habang ang isa pang kaluluwa ay ang inosenteng bata na kanyang kahawig ngayon. Sa kabilugan ng buwan bawat buwan, ang kaluluwang iyon ang mamamahala. Biglang bumuga si Shaowa ng nakakapanindig balahibong hininga, bilang isang may talento na manghuhula. Sinabi ng instinto ni Janjas na ang pangunahing kaluluwa ng dalawang Shalan ay hindi pa ganap na umaalis at malapit ng magising. Nagkaisa ang kaluluwa sa katawan at nakahinga ng maluwag si Shanlan. Nang makita ang kanyang sarili na yakap si Janjo, hindi niya mapigil ang makaramdam ng paghalo-halo ng galit at kahihiyan. Habang itinaas ni Xiaoman ang kanyang mga kamay upang sumuntok, umurong si Janju, sinusubukang ipaliwanag, "Teka, kailangan mo akong pakinggan. Pakinggan ka." At sa ganoon, siya ay pinalipad ng isang sampal. Nanginginig siyang bumangon, napagtanto na tila intensyon ng babaeng ito na patayin siya. Samantala, dahan daw ang lumapit si Shonlan, ang kanyang buong pagkatao ay nagpapalabas ng matinding sora. "Sino ang nagpahintulot sa iyo na dumating dito?" Yumuko ang ulo ni Janju sa katahimikan, nag-iisip ng pagtakas, ngunit ang kanyang katawan ay lubusang nanlamig. Ganito na ba talaga ang katapusan? Bigla, tila nakikipagsabuatan ang langit sa kanya, dahil biglang umikot si Shalan. Isang alon ng malamig na enerhiya ang sumambulat mula sa kanya, kumalat sa lahat ng direksyon. Ilang sandali pagkatapos, tila nawalan ng lahat ng lakas si Shonlan at bumagsak sa lupa. Napagtanto niya na ang kaluluwa mula kanina ay bumalik. Bumalik si Shanlan sa kanyang parang bata na asal, at nang makita si Janju na nakahiga sa lupa, nagtataka siyang nagtanong, "Oy, Sinta, bakit ka nakahiga sa sahig ng ganyan? Napakalamig dito." Iniunat ni Shanlan ang kanyang pinong puting braso patungo sa kanya, "Humiga tayo sa kama, ano sa tingin mo?" Ang sitwasyon ay isang halo ng mapaglarong panunukso at banayad na pangangalaga na nag-iwan kay Janju na pakiramdam ay parehong pisikal at mental na baluktot. "Oh, mahal na Diyos, kung may nagawa akong mali, pakiusap, hayaan mong parusahan ako ng batas." Sa sandaling iyon, si Janju ay nasa isang walang katapusang kawalan, nagtataka kung ano ang nangyayari. Ang kanyang katawan ay nakaramdam ng parehong lamig at init. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang mas pagtuunan ng pansin, nararamdaman ang dalawang magkasalungat na agos ng lamig at init na umiikot sa loob niya na parang sila ay nakakulong sa isang labanan. Mukhang may tumutulong sa kanya upang gumaling mula sa kanyang mga sugat. Sino kaya ang misteryosong tagapagpala na ito? Hindi na nagtagal si Janju. Bahagya lang siyang nasugatan ng kanyang asawa kanina at kailangan niyang gumaling ng mabilis. Anuman ang dalawang enerhiyang ito, umaasa siyang masipsip ang mga ito. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa kabutihang palad, pinrotektahan ng dalawang enerhiyang ito ang kanyang buhay at pinananatiling gumagana ang kanyang mga baga, na nagpahintulot sa kanya na umakyat sa ikapitong antas ng Kamli Realm. Ngunit may kakaibang pakiramdam. Nagising si Janju mula sa kanyang pagkalito upang matagpuan ang kanyang sarili na nakikipag-share ng kama kay Shalan at pareho silang ganap na hubad. Pakiramdam na medyo mali, umupo si Janju, ang kanyang boses ay nanginginig sa kalungkutan, "Bakit hindi ka nakasuot ng anumang damit? Anong nangyari?" Kailangan ko pa rin, nang makita si Janju na nagkukunwari na mahinhin sa pamamagitan ng pagtakip ng kanyang mukha, si Shaoan ay napuno ng mga tanong sa kanyang isip. Mabilis siyang lumapit at sumandal sa kanya, masayang nagpapaliwanag, "Sa totoo lang, paulit-ulit mong sinasabi na mainit ka kahapon, kaya tinanggal ko ang aking damit. Ang aking malamig na katawan ay perpekto para tulungan kang lumamig." "Malamig?" Nag-aalangan si Janju. Bumaling sa kanya si Shanlan ng may maliwanag na ngiti, "Eksakto. Kung hindi ka naniniwala, hawakan mo lang at tingnan." Doon niya napagtanto na ang lamig na kanyang nasipsip ay ang mahalagang asensya ng kaakit-akit na Shaolan. Dahil sa pagiging tuwid na tao, mabilis na kinuha ni Janju ang isang always mula sa kama at inilagay kay Shaolan, pinapaalalahanan siya na huwag pabayaan bumaba ang temperatura ng kanyang katawan. Pinag-isipan niya ang init mula sa nakaraang araw. Ang kumikinang na pulang kristal ay kumikislap ng maliwanag at kinilala niya ito bilang ang mainit na kama ng jade.
Habang dinadamitan si Shaolan, naisip niya sa kanyang sarili na ang mainit na kama ng Jade na ito ay sinadya ni Shaolan upang sugpuin ang malamig na enerhiya sa loob niya. Ngunit aksidente niyang nasipsap ang kaakit-akit na asensya na kanyang inilabas kasama ang nagniningas na enerhiya mula sa mainit na kama ng Jade. Pagkatapos niyang suotan ang kanyang damit, sumugod si Shalan upang yakapin siya, humihingi ng kwento. Ahem, panatilihin natin itong PG, ano sa tingin mo? Mga kamay at paa, kumilos ng maayos. Sumilip si Seanlan mula sa Super VIP Pro Book na isinulat ni Janju. Namumula ang kanyang pisngi sa kahihiyan habang nauuto, hindi ito kwento para sa mga bata. At paano mo ito nakuha? Hindi mo ito mababasa. Naglabas ng Simongot si Shalan, ang kanyang mukha ay larawan ng kalungkutan habang mas sumiksik sa kanya, nagmamaktol, ayoko niyan. Gusto kong marinig ang kwento. Sige na, sabihin mo. Ang bida, na hindi mapigilan ng taksong ito, ay yamakap sa kanyang ulo ng may pagkadismaya at bamulong, hindi nakakagulat na ikinulong ka nito Shanlan dito. Sige na, ubos na ang pasensya ko sa iyo. Kaya, si Janju ay naging ayaw na storyteller para sa maliit na lobong ito. Sa dinastiyang Song, may isang kaakit-akit na binata na nagngangalang Kaidan, kilala bilang Kan. Pagkatapos ng mahabang pagbabasa, inilapag ni Janju ang libro. Mahaba pa ang kwento ngunit nauubos na ang oras. Sa isang punto, nakatulog si Shaolan sa kondangan ni Jangjes. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo nito, napagtanto na talagang maikli ang oras. Hindi ba, Demon Lord? Kapag nagising siya, magiging iba ang lahat. Hawak ni Janju ang kanyang kamay, nakaramdam ng kaunting pagsisisi. Dapat ay ginamit ko ang kanyang mahika kanina. Sumingit ang sistema, nagtatanong kung gusto niyang gamitin ang Blood Bond of Fate. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Janju, oo. Ipinaalala sa kanya ng sistema na masyadong malakas ang kaluluwa ng target. Gusto ba niyang ubusin ang fate points upang pilit na i-activate ang blood bond? Tiwala na sumagot si Janju, oo. Kumonsumo ng isang fate point, pagkatapos ay 100, 1,000, 10,000. Balot sina Shaolan at Janju sa ginintuang agos ng kapangyarihan. Nagngalit ang ngipin ni Janju, determinado na sa pagkakataong ito ay magtatagumpay siya. Pagkaraan ng ilang sandali, inihayag ng sistema na matagumpay na naitatag ang bond sa pamamagitan ng fate points. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Janju, napakasipag mo, mahal ko. Binabati kita, ang iyong blood bond ay konektado sa Demon Lord. Habang magkahawak ang kamay ng dalawa, maliwanag na sumisikat ang buwan sa labas. Tumingin sa paligid si Diha, sa wakas ay nawala ang ulap. Gumapang si She-Elder, batang master, samantalahin mo ang pagkakataong ito upang makapasok sa bato na gate. Kung maghihintay tayo hanggang madaling araw, kapag nagising ang Demon Lord, wala tayong pagkakataon. Sumagot si Dihaw, hindi na kailangan ang iyong chismis. Sa tabi ng bato na gate, ligaw na lumalaki ang mga baging. Dahan-daang lumapit si Wano, ano ito? Akala mo ba patay na ang Tucson? Nakinig ng mabuti. Si Dihaw bago pa man mabawasan si Huanu sa alikabok. Hindi ka makakapasok sa bato na gate. Hindi man lang isang hakbang. Galit na galit si Dihaw, tinipon ang kanyang lakas, iniisip, akala ko tatakbo ka sa ulap, ngunit hindi ka pa rin sumusuko. Sinubukan mo talaga ang aking pasensya. Nauubos na ang kanyang enerhiya. Nalaman din ni Wano ang plano ni Diha. Mabilis siyang nagpakawala ng kanyang mga baging, iniisip, hindi maganda ito. Kailangan ko siyang pigilan. Ngunit huli na ang lahat. Nagsimula ng humakbang si Diha. Mabilis siyang lumukso sa kalangitan. Nang magbago, nahuli si Diha ng mga baging ni Wanas at sumigaw siya, isang maliit na espiritu ng bulaklak na naglakas loob na maging walang pakialam sa harap ng isang phoenix. Buong lakas na nagpumigla si Wano, tumatangging bumitaw. Umungol si Dihaw, minamaliit siya, dapat mong malaman na ang aking nag-aalab na paalang ay sapat na para harapin ka. Sa ganoong pahayag, sumiklab ang apoy sa mga kamay ni Wanas. Ang kanyang mga baging ay nasunog sa apoy, na nagpahintulot kay Diha na makatakas. Ngumisi siya, HMPF. Dapat mong malaman na hindi ka makakatapat sa akin, tama. Ano ang gusto mong labanan upang makakuha ng oras hanggang magising ang Demon Lord? Ganoong kahangalan na mga iniisip. Huminga siya ng apoy at sumigaw, sumuko ka.
Dahan-daang lumabas si Jinju mula sa bato na gate, sino ang naglakas loob na mang-api sa aking ginang. Nagpakawala si Xianju ng isang malakas na formation, lumilikha ng isang pader ng lupa upang harangan ang atake ni Dihas. Parehong tumingin sina Dihaw at Wano patungo sa gate, iniisip, teka, si Janjo ba talaga iyan? Kailan siya pumasok sa bato na gate? Tinulungan ni Janjo si Huan na tumayo, paumanhin sa kaguluhan. Sapat na ang iyong pinaghirapan. Nag-iisip si Wano ng nalilito, maaari kayang ang puting misformation kanina ay gawa niya. Sumigaw si Diha mula sa itaas, sino ka? Isang mortal na cultivator na naglakas loob na makialam sa aming mga gawain. Siguro pagod ka ng mabuhay. Bahagyang tumawa si Wano at sumagot, oh, gusto bang malaman ng batang master kung sino ito? Pagkatapos ay nakinig ng mabuti, ang taong ito ay ang aking master, ang magiging asawa ng Demon Lord, at ngayon ay ipinapakita ko si Huan na nagbubuhat kay Jiangju. Natahimik si Diha sa galit. Kaya, ikaw pala. Titingnan ko kung ano ang magagawa mo upang labanan ako. Sa ganoong pahayag, sumugod siya at mabilis na sumulong si Ju. Ipaubaya mo ito sa akin. Aktibo ni Janjo ang kanyang teknik, ang 8 mabangis na tulong ay sumasamba, bigyan mo ako ng banal na kapangyarihan. Heavenly Thunder, gawin si Dihaw mula sa inihaw na manok tungo sa microwave chicken. Ngunit ang manok na ito ay isang nagniningas na tandang. Kaya, ginamit niya ang teknik na Heavenly Fire. Gumanti si Janjo ng combo, Heavenly Water, Heavenly Wood. Sina She Elder at ang kanyang mga tauhan na kara-rating lang sa bakawan ay nag-isip sa sarili, anong uri ng trick ito? Maaari kayang siya ang lumang immortal na iyon. Nagtanong si Janjo, ikaw ang Phoenix Young Master Dihaw, tama. Tapusin na natin ang kaguluhang ito. Natural, dahil tinawag siya ng mga awtoridad. Nag-atubili sandali ang nagniningas na manok. Ipinatawag ni Jinju ang Dragon Tail of Punishment, nagulat si Diha. Nagpupumiglas siya at sumisigaw, ano? Anong nangyayari? Hindi ko makontrol ang aking katawan. Lumabas ka, sumigaw si Janjo, slash. Mabilis na bumaba ang talam, gumawa ng perpektong paghiwa ng manok. Mabilis, maganda, tumpak, walang anumang kalat. Naguguluhan si Shialo, ano? Ang paglinang ng batang master ay hamina ng hindi mabilang na beses. Maaari kayang ang sandata ng kapalaran ng langit. Kailangan kong umalis agad at iulat ito sa kagalang-galang na Panginoon na iyon. Samantala, handa na si Jiangjo na tapusin ang labanang ito. Pagkatapos ay umalangaw ang isang anunsyo, babala. Gustong buwagin ng host ang Blood Pact. Nagdulot ng shockwave sa mga tao ni Jiangjes. Ang Dragon Tail Punishment Technique ay bahagyang nagkamali at nag-backfire, na nagdulot kay Wano na magpanik at sumigaw, ano? Anong nangyayari? Pagkatapos ay may boses na tumawag, Master. Sa wakas ay nag-seclusion ka na. Lumingon si Janjo upang makita ang isang lumalabas mula sa bato na gate na buong pagmamahal na tinatawag ang kanyang pangalan, Janjo. Tila naapektuhan si Shalan sa pagkabuwag ng Blood Pact, sinasabing, tingnan mo kung anong kaguluhan ang ginawa mo. Nanatiling tahimik si Janjo habang sumugod si Wano, bulalas, Master. Sa wakas ay nag-seclusion ka na. Natigilan si Diha, ano? Ang Demon Lord ay nag-seclusion. Kailangan kong umalis agad. Sa ganoong pag-iisip, lumingon siya at mabilis na lumipad palayo. Galit na galit si Shonlan, sinusubukang tumakas, kami ba? Sa isang iglap, lumitaw si Shonlan sa harap niya. Hinaplos ni Shonlan ang ulo ng manok at hiniling, dihaw ng dakilang Wilderness Clan. Ano ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na hamanin ako? Alam mo ba, ako ang soberanya ng Demon Nation. Ako ang master ng Heavenly Demon. Sa isang galaw, matagumpay niyang pinatumba ang Rock Crossfire Chicken. Tumingin si Janjo sa eksena sa harap niya, medyo naguguluhan. Dahan-daang bumaba si Shonlan kasama ang bagong nahuling manok. Nagtatanong, malinaw na ba ang nakikita mo ngayon? Sa tingin mo ba ay may epekto ang iyong mga pambatang trick? Sa tingin mo ba ay makakaligtas ka sa aking kamay? Sa tingin mo ba ay makakatakas ka mula sa tusan sa buhay na ito? Ngunit pagkatapos ay nakaramdam siya ng ibang aura. Isang kamay mula sa kalangitan ang nakakita kina Dihaw at sa pusa. Kinilala ito ni Shanlan, kaya gusto mong kumuha ng isang tao mula sa aking mga kamay.
Nahuli ni Xiao Shanjun si Diha, sinasabing, Jiangju, huwag kang mag-alala ng sobra. Si Jiangju na nakakita ng pamilyar na mukha na nagtatanggol sa maling tao ay sumigaw sa pag-aalala, Xiao Shanjun. Galit na idineklara ni Shanlan, ikaw na mangmang. Hindi ito ang lugar kung saan ka maaaring pumunta at umalis sa iyong kagustuhan. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito do. Maraming salamat po.